friends, it gives me immense pleasure to welcome you all to today's Marinduque Environmental Summit. We appreciate you taking time off your busy schedule to join us today. We have lined up interesting topics that are both fruitful and engaging. We're here today for two reasons. First, to listen to select speakers present to us issues, challenges, and knowledge that are timely and appropriate. And second, to officially launch the Zero Waste Marinduque program. We would like to start today's activity with an invocation to be led by the Honorable Bernardino Opis Mercado, Punong Barangay of Tastabayan, Brock, Marinduque, to be subsequently followed by the singing of the Philippine National Anthem with Miss Evangeline J. Magliol leading. Please all rise. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Dear Almighty and ever-loving God, we glorify and thank your name. You have showered us with so much blessings, and your presence continually reminds us of your faithfulness and guidance. May we humbly ask you to shower our speakers today of your greatest inspiration, so that they may share the most of their knowledge, heart, and soul to their respective topics. May we also absorb the invaluable knowledge, experiences, and put it into practice what we may learn today. We pray that all the committees in charge, that they may be able to fulfill their tasks responsibly, and the objectives they have set may all be achieved. Your infinite blessing will mean the success of this Earthman Summit. May we be a living witnesses of your Chairman God through the enactment of the knowledge acquired through this activity. We ask this in the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. You may now be seated. At this juncture, let me do the honors of acknowledging those who are with us this morning. Of course, we have with us this morning the Assistant Regional Director for Technical Services of DNR Europa, ARD Vicente Tudao Jr. Good morning, sir. Likewise, we have, of course, the Father of the Province, the one and only, the Honorable Presbytero Velasco Jr. Good morning, sir. We likewise have our Provincial Administrator, Mr. Vincent Michael Velasco, and our Provincial Environment and Natural Resource Officer, Ma'am Ivy Diaz. Good morning, Ma'am Ivy. And of course, yung isa mo natin per bayan, pangalan, pakitayo lang po, Governor at barangay po ng Bayan ng Buwak. Ngayon, tayo po sila. Yan po ang mga punong barangay ng Bayan ng Buwak. Narito po sila, Governor. Likewise, ang mga punong barangay ng Bayan ng Santa Cruz. Ayun, marami sila. Ang mga punong barangay ng Bayan ng Torrejon.
Morning po sa inyo, ang pinakamalayo sa wa. Ang punong barangay ng Bayan ng Gasan. Ano din po sila? Ayun po. And last but not the least, ang mga punong barangay ng Bayan ng Buena Vista. Ayan. Thank you very much for coming in. Okay. Maraming salamat po. To begin this program, we are pleased to have Mr. Vincent Michael Velasco, our Provincial Administrator, to deliver his welcome message. Selamat Ringo. Magandang umaga po sa inyo lahat. So, kinagagalak po makita rin natin ito, of course, sa ating kamananawigan, Governor Presbyterian Velasco. Sa ating DNR Assistant Regional Director for Technical Services, Dr. Vicente Cudao Jr. Ma'am Amy Diaz, Pedro. Of course, kay Mayor Leo Libero. Sa ating mga punong bayan, mga league presidents, sa ating mga panauhin po nandito ngayon, magandang umaga po. So, ang sabi pong ito ay isang coordinating activity na pinangunahan pa ni Governor Presbytero, ang team po ng World Earth Day ay Invest in Our Planet at kasama rin ang Zero Waste Management. Zero Waste Movement. Matagal po na parang ang launching na ito dahil po sa pandemya. Subalit hindi po nalilimutan at ngayon po ay itutuloy na po natin. Ito po ay napapatamon at hindi dapat magliban pa dahil nga po sa mga nangyayari po ngayon sa ating sa planet po natin, nararanasan po natin ang mga bagyo, produksyon ng pagkain at patuloy na pagpapos sa pagkasira ng kalikasan at dahil po sa climate change. Kaya napaka-importante po ng itong summit na to para ma-address po yung environmental concerns lalo po na po dito sa ating probinsya. Ika po ng po na si Albert Einstein na look deep into nature and you will understand everything. So hindi ko na po papagkaba pa ang message po. Sana po ay magkaroon tayo ng summit at mapalakas na mga bakit para sa ating Zero Waste Management Movement. So muli po, magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you, PA, for that wonderful remark. And now, by the way, I would like to acknowledge the presence of the Mayor of the Municipality of Pugong. A big hand for Mayor Augusto Leo Libero. Ladies and gentlemen, good morning, Mayor. And now to arouse unity and enthusiasm to each Marinduqueño in this summit, I now give you the father of the Marinduque's golden age, the architect of Viana's newfound energy and positive economic direction. Let's hear it from the Honorable Presbytero J. Velasco Jr., Governor Province of Marinduque, his inspirational message. Maraming salamat ang ating disaster team, Rino Labay. Talapakan po natin ang mga ating VIP sa presidential table in our presence, and we are honored to have them as our guests. Representing Acting Secretary Jim Sampulna, Assistant Regional Director for Technical Services of Mimaropa,
Dr. Vicente Tudao Jr. Palapakan po natin. At kasama rin po natin ang ating magaling at masipag na Pedro Yusek na. Ating pong Miss Amy Diaz. Palapakan po natin. Kasama rin po natin si PA Mike Velasco, representing Speaker Lord Alan Velasco. Si Mike Velasco po. At kasama natin ang napakagaling na ama ng Namogpo, ating pinagpipitagan ng Mayor Leo Libelo. At kasama rin po natin ang ating magaling na dating Pangulo ng mga Barangay Captain sa Buwak, dating konsihala at kasalukuyang kapitana ng Magkasabayan ng Buwak, Dinggit Office Mercado. Palapakan po natin. At kasama rin po natin ang si Dean Evangeline Mandia ng MSC. Palapakan po natin. Dean Mandia. At kasama rin po natin ang Padrillo Mr. Ambrosio Real Duterte and Daya Matre. Palapakan po natin. Kasama rin po natin si Mr. Rolando Capistrano, Chief ng SDNA. Palapakan po natin. At of course, kasama po natin ang ating magagaling na department heads. Ating pong nandyan, si Marian Conanan, si Rino Lapay, dito po, Disaster King, si Engineer Edersen, ang ating agriculture sa ang pagpegal na bibig konsihan sa tamang panahon. Hindi ko na po makita kung may iba pa dyan department heads. Kasama na rin po yun. Ating pong mga Pangulo ng iba't ibang liga ng barangay sa aning na bayan. Palapakan po natin sila. Muli pong masisipag at magaling na barangay captain sa aning na bayan. Palapakan nyo rin po ang inyong sarili. So, sa lahat po ng iba pang mga civil servants dito, mga ibang opisyalis at miyembro ng provincial government of Marinduque, ibang opisyalis po ng national agencies, mga participants, ladies and gentlemen, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. Kung naaalala niyo ho, yung dating Vice President ng US, si Al Gore, ay noong 2006 pa, ay nagpahatid na ng warning na maraming masamang mangyayari sa ating kalikasan kung hindi po tayo kikilos. At ang sinabi niya noon ay siguro mga 18 years na huy, matagal na kailangan ng umakto para tigil ang malaking pinsala na mangyayari sa ating kalikasan. At as a result nun, sigurado hong malaki ang epekto sa human race. Tayo ho ang maa-apekto na malaki pag talagang nagkaroon na ng irreversible situation na kanyang tinatawag na talagang sobra na ang pinsala sa ating kalikasan. Sinasabi niya nga ho na itong mga darating na taon na ito ay lalong mas matitindi ang mga natural calamities, mga bagyo, na magiging super typhoons. At nakita po natin ang nangyari sa mga lalawigan ng tinamaan ng Odette. Halos parang tinamaan rin ng tsunami o halos talagang grabe ho ang nangyari. Parang nagkasira-sirang todo-todo ang kanilang mga bahay, mga ari-arihan. At makikita na rin po natin na ang dami-dami na lang pong nangyayari mga lindol sa iba't ibang parte ng bansa. At hindi lang po dito kahit po sa ibang parte ng daigdig. Nakakatakot din po itong sitwasyon na ito na alam niyo naman po, basta nagkaroon ng lindol sa isang lugar, ay may mabigat na mangyayari sa ibang lugar dahil po gumagalaw yung aking tinatawag na earthquakes. At oras na naggalawan po yan ay tuloy-tuloy ang galaw sa ibang parte.
So, talagang mabigat na ho ang nangyayari. At nakikita na rin ho natin na masyadong grabe ang pagbaha na ating na-experience ngayong mga araw, mga panahon. Nagkaroon nga ho ng mga iba-ibang mga landslide din sa ating lalawigan. At ang pinakamabigat po nun yung flooding. Masyadong tumataas ang flooding, malaki ang baha. At pati ho yung mga ating kalsada at mga tulay ay naaapektuhan na rin. So, ang sinasabi ho natin ay ang masamang epekto ng climate change ay talagang nandito na. At masama pa ito ng pasama sa mga darating na taon. Ang prediction na ho nila by 2030 ay grabe na ho talaga ang mangyayari. Mga 8 taon na lang ho yan nasa harapan natin. Marami ho ginagawa ng mga hakbang ng ating mga world leaders. Pero ang sinasabi ng isang activist na taga-Sweden, si Greta Thunberg, ay 10 years ago nag-uusap itong mga world leaders patungkol sa environmental protection and preservation. Pero kulang daw ho sa aksyon. Puro ang sabi ng bata na talagang aktivista naman ho ay puro blah blah blah, puro blah blah blah, puro salita lang ho, pero walang gawa. Kahit ba ho siguro dito sa mga Binduque, kasi hindi ho tayo blah blah blah. Palagi ho tayo sa gawa. At sana ho, yan ang ating tingnan mabuti, na hindi ho natin basta pwedeng baliwalain itong mga nangyayari sa ating kalikasan. Ang sitwasyon ay nandito na. Nangyayari na, kitang-kita nyo na at kayo mga barangay captains ay talagang alam nyo na nangyayari sa iba't ibang teritoryo nyo. At talagang pasama ng pasama. Yung ating mga ilog ay palagi na hong maapo ang tubig, bumabaha. Kaya yung mga bahay ng ating mga kabarangay ay napipinsala o yung iba ho ay natatanay na. At nalalagay din sa panganib ang buhay ng ating kabarangay. At kung makikita nyo naman yung sobrang pagtindi ng init, yan ay talagang epekto ng climate change. At mabigat po ang epekto niyan, lalo na na alam nyo naman na mahina pa yung irigasyon natin. So yung may irigasyon na tubig po ngayon ay makapagtagal-tagal ay paunti yung ating tubig na nagagamit sa ating mga pantanim. At pagtagal-tagal mo ay makakapektuhan ang pinagkakakitaan ng ating mga magsasaka. At yung mga nagtatanim ng gulay, lalo sumasama ang sitwasyon sa ating mga kababayan. Sa ibang bansa na ako ay nakaka-experience na sila ng drought. Yung dating lugar na may tubig na nakukuha ay nawawala na yung tubig. So, mabigat po talaga ito. At sinasabi nila dahil sa sobrang tindi ng init ay lalo malakas ang evaporation. Kaya pag ulan naman ay grabe naman ang bagsak ng ulan at tayo ay nakakapagdala naman na matinding pagpaha. So, itong Earth Summit na ito ay ginawa natin ulit at in the past ay marami naman tayong ginawang ganito. Pero simula ko ngayon at salamat sa Panginoon at sa ating mga hakbang laban sa COVID ay medyo gumanda-ganda na ang sitwasyon natin and hopefully this should go on and we ultimately achieve yung zero COVID sa ating lalawigan, yung talagang permanenteng zero COVID na. Ating naman natin yan ng mga ilang linggo. Pero nung pagkatapos nung Pasko at marami mo nag-uwian dito ng tagalabas, nakitaan na naman natin na meron ilang COVID na infected persons. Ano ay maayos na ito, kaya patuloy pa rin naman ang ating pagtuto sa ating mga COVID protocols na huwag natin pabayaan. At ang importante nga ho ay we should take action. Yung sinasabi ni Greta Thunberg na kailangan ng umangko. So, dala daw po ang dami ng daldal ng mga
Kaya naman itong bata, siguro hindi naman siya naninira. No? Hindi naninira. Sa kanya ay talagang constructive criticism na talaga namang dapat na tayo gumalaw. Kayo ho, mga barangay captains, kayo mga post sa kanya-kanyang territory. Ano ho? At nakasalalay sa inyong balikat ang pagsagawa ng mga hakbang para protektahan ang kalikasan sa inyong iba't ibang teritoryo. Of course, hindi naman na tayo mauubusan ng bala ngayon o pera. Dahil yung decision ko sa Mandalas versus Ochoa, ay marami na rin po ay dagdag na pondo sa inyong NATA or National Tax Allotment. Baka siguro ay tingnan na rin natin na mag-set aside tayo ng isang bahagi ng ating NATA, no? Para dito sa environmental protection and preservation. Ano? Kailangan mo itong pinagtutuunan ng pansin, ng gawa, at ng pondo rin. Ano ho? Dahil may mga bagay mo tayong kailangan sa gawa para lalo maprotektahan ang ating kalikasan. Alam niyo naman ho, naglabas po si Governor noong Executive Order number 7 na noong 2021. At ang alam ko naman ho ay nabigyan na kayo lahat ng CP niyan. Ano ho? At meron na po kayo niyan. At paring bisitahin lang po natin sandali dahil dito mo nakalatag yung ating atikain, yung ating mga hakbang para po ma-attain natin yung Zero Waste Marinduque. Ano? Zero Waste Marinduque. Ang ibig sabihin noon ay bahala na mo tayo sa ating basura. Ang kalagawang estratehiya ay sabihin sa ating mga kabarangay na basura mo, sagot mo. Yun naman po talaga, bluntly speaking, ang dapat mangyari. Responsibilidad po natin ang ating mga basura, and it's about time na sabihin natin sa kanila na basura mo, sagot mo. Na hindi kayo sila dapat umaasa sa ating garbage collector at umaasa ho sila sa ating mga municipal government na talaga naman ho ginagawa ang lahat na magagawa para ho maayos ang pag-dispatcha ng basura. Pero kung hindi ho responsable ang ating mga mamamayan sa mga iba't ibang barangay, ay lalo mong masasalumula ang ating kalikasan. At isang malaking bahagi po, isang malaking pangyayari na nakakasira ay yung sobrang basura na tinatapon po natin. So, kung saan may request ko, kaya ang ating mga barangay captains sa 218 na barangays ay nandito na panahon na po, sabi nga ni Greta Thunberg, na gumawa ng mabilis at importanteng mga gawain, aktibidades at hakbang para po natin talagang mabawasan itong mga tinatapon natin ng basura. Ano? So yun po, malinsunod doon sa ating sinasabi na basura po sagot ko. Alam niyo na naman po yung dati, 3R lang, naging 5R. Hindi mo ba? At nakapaloob din yan sa Executive Order 7, ano ho? 2021. Nandyan po yung reduce, reuse, ating or repair, cycle. At dinagdagan na ho ng refuse. Huwag nang tanggapin. At yung rot, yung gawing bulugin para magamit na sa ating ibang pangangailangan na pwedeng fertilizer o sa ibang bagay na magagamit pa rin. So ito ho ang palagi natin ilalagay sa isip at kailangan mo natin ayusin itong ating mga barangay solid waste management board. Ano? Ating pagkagawin natin aktibo para po talagang natututukan ang mga pinanggagalingan ng basura sa iba't ibang barangay. Ano? So gamitin mo mabuti ang 5 R's na yan. Reuse, reduce, recycle or repair, refuse or rot. Ano? At yung nakaw, objective, sagot, basura mo, sagot mo. Ay huwag ka naman tatapon. Yun ang ibig sabihin. At, well, of course, alam naman
po natin na meron ilang bagay na hindi nila kayang i-dispatcha. Yun lang po dapat ibibigay sa garbage collector. Ano? Nakapaloob din po dito sa Executive Order 7 po natin, yung iba-ibang hakbang pa. Ano? At importante rin po na gamitin yung 5 hours at natin po nga yung paghihiwalay ng mga single-use plastic. Napakalaking pinsala mo ng single-use plastic. Ano? Ang sinasabi mo nila ay baka ilang taon no minsan daw, baka 10 years, 20 years, baka 100 years na mo. Talagang hindi basta na sisira, nawawala yung mga plastic. Kaya ito ay isang bagay na pinagtuunan po dito. So, iwala yung plastic po doon sa biodegradable at saka non-biodegradable waste. Ano? So, ipalalagyan mo yung plastic para mo natin makolekta at magamit. Sila, ayun ang mga may-ari ng basura. Sila mismo ang magkukolekta doon at gagamitin nila sa paraan na magagamit pa at makukonvert na ibang bagay. Ano? At nakalagay dito dyan ay hindi naman kukolektahin yung mga plastic na yan ng ating garbage collector. No? At yun na nga, yung pwede papulukin, kailangan maglagay sila ng compost pit. Ano? Ayan, para gawin naman matunaw o magamit yung basurang biodegradable. At ang sinasabi mo dito ay pwede gumawa ng eco-brick. Ito namang eco-brick ko, hindi naman natin basta kaya magawa ng kamay. Ano ho? At kung may pondo ho kayo, dahil tumaas naman sa Mandatas versus Chowa, titignan mo natin kung makapag-acquire mo tayo ng mga makina para ho pag-convert ng eco-bricks. O, pwede naman ho gawing hollow blocks yan eh. At itong titignan ng provincial government kung paano rin tayo makakuha ng mga makina pag-convert na hollow blocks sa hukami natin. Ano? At marami naman tayong nakita ng ganyan. Magtulungan na lang po tayo doon sa halaga ng makina. Pero importante po yan na makagawa po tayo ng byproduct dito sa mga plastic. Ano? At nakalagay din po dito, sinasabi natin na yung mga manufacturer ng mga plastic o supplier ay hindi na rin po natin na iaalaw sa ating teritoryo, sa buong Marinduque, kung wala po sila mga redemption center. Kaya pwede po natin ipunin yung mga gumagamit po ng plastic, pwede ipunin yung plastic at ipa-surrender doon sa mga redemption center ng mga manufacturer o supplier. At dapat bayaran po nila yun. O, bayaran kayo doon sa pagkulekta ng plastic at mag-surrender. At bahala na po yung manufacturer na dapat niyang i-dispose yan na sa sarili niya ho at sa sarili niyang gastos. Ano? So, yan po yung ating isang ginagawa na mga estratehiya. At yun naman ho, yung eco-brick naman ay nakalagay ho dito ang paggawa. At kayo ho, yung sa barangay, ay meron din kayong proyekto na pag sinorender sa inyo, ay ibibigyan nyo raw ng bigas. Ano? At pag-usapan ho natin doon, pagtulungan natin, meron pa ho dito kung gano'ng karaming kilo ng bigas ang kapalit itong ating eco-bricks yung sa bigas. Ano? At yun nga, nautusan din ho kayo na magawa ho ng mga green spaces, mga pathways, mga plant box. Ano? Yung plant box, maganda ho yun. At isa pa ho tayo ho na pagandahin ho natin yung kanya-kanyang barangay. Ano ha? At magawa ho tayo ng mga plant box made of the eco-bricks. Aganda nun, magagawa ho tayo ng contest niya. Yung pinakamagaling na gumamit ng eco-brick at saka maganda ho ang design at maganda ang tingin, nakakaganda sa ating mga barangay. Ay magkakaroon po tayo ng mga ganyang contest. No? At ang sinasabi naman, yung mga teacher o ipaabot natin sa ating mga principal or head teacher na magkakaroon sila ng eco-day at doon po, yung ating mga estudyante sa inyong barangay ay palagi niya ipaalala na
sumali dito sa kanilang hinihingi sa Ecote na yung kanilang mga basura na naniipon nila, ay pwedeng surrender doon sa school. At tayong principal sa Changsha. At para ayun, mabigyan din po ng pera yung ating mga estudyante. So mga estudyante sa bawat barangay ay i-import din natin, no? At maggagawa din na po kayo ng garbage depot, yung bagsakan ng ating mga basura. Doon dadalhin yung recyclable na mga garbage, no? At ang ating barangay din ay pwede makapag-bill sa mga jack shop operator. Sana pwede po natin itong mga hakbang na nakapanood dito, maging bagay po ito na mabawasan ang ating mga basura dito sa kanyang barangay. Yun ang ay inaatasan din yung mga LGUs. Buti po nandito po si Mayor Leo Libello at ibang representante po ng ating mga LGUs na kailangan daw magkaroon ng mga kombinansya na may garbage fee. Yung garbage fee po kasi ngayon unli, no? Unli. Nagpapabayad doon tayo sa mga ating nakatira sa barangay ng isang straight fee. Pero ang sinasuggest po, per kilo. Kaya po, pag mas marami kayong basura tinatapon, ay mas mataas yung babayaran ko, which is, akala ko yun. Kasi pag hindi mo natin ginawa yun, kahit gano'ng marami itapon, sasabihin ng minari ng bahay, okay na ito may bayad naman ako. So, ako natapon, nagiging irresponsible yun. Irresponsible sa pagtatapon ng basura, at hindi mo natin na-implement itong 5 R's. Reduce, reuse, recycle, or repair, refuse. Yung refuse, huwag yung tatanggapin yung basura sa iba. Hindi ba tayo medyo mahina para hindi mo tanggapin yung basura na yan. At saka yung ayaw ng 5 R's. So, ganyan maganda naman yung estratehiya na nilatag dito para naman alam nila na may gastos pag sobrang tapon ng basura. And of course, yung mga commercial establishments po, yung mga pabrika, ibawal singil doon. So yan po, ang mga nakapaloob dito sa ating executive order ng 7-2021. Alam ko, 22 na ito, at hindi na masyadong tagal na kahit ng COVID. Ayun ang ating sitwasyon. So, magtulong mo tayo sa iba't ibang barangay. Kailangan protektahin nyo yung mga kalikasan ng bawat teritoryo ng barangay. Yan ay isang ating obligasyon. Hindi lang mo sa ating mga batas, sa 9003, kundi sa saling ng batas. Na tayo ay may katungkulan na bigyan ng ating mga mamamayan bawat barangay na healthy and clean environment na makakatulong po sa mabubuti ng ating mga nasasakupan. Ito ay hindi lang responsibilidad natin sa ating mga kababayan sa iba't ibang barangay, kundi responsibilidad natin mismo sa kalikasan, sa ating environment. At ang tatandaan nyo, ang kalikasan ay gawa ng Panginoon. Lahat po naman ng nakalagay sa kalikasan ay sinagawa po ng Panginoon. At dapat ating pagyamani at magandahan ng ating environment. At kailangan po natin magandahin at lalo pa pag-ipayuhin ang kagandahan sa mga ibang nakakakbang. Dahil po, daan marami rin po tayo nakukuha ng mga biyaya at pagkakakitaan. So, magtatapos na po ako. Ating pong Environmental Summit ay magkikita po tayo ulit sa isang taon to celebrate yung ating environmental protection and preservation. Pero pagkatapos po nito ay magkakaroon naman po tayo ng mga regular meetings na rin. At lagi po natin bibigyan ng diin at importansya itong ating pinapagawa na zero waste management.
At talaga ho, napaka-importante ho nito dahil alam nyo naman ho, yung pagsagawa ng sanitary landfill ay medyo malaking gastos. Kaya hanggang ngayon ho ay binubuno pa rin ng mga local government units. Hindi lang naman ho sa Marinduque, kahit ho sa ibang lalawigan. Pero hindi ho tayo dapat tumigil hanggat hindi ho natin na-attain itong mga hinihiling ng ating pong mga batas at lalo po ng saligang batas. So, ito ho ay makakamit lamang sa pamamagitan ng inyo pong masusi at matibay na pagtulong sa ating pag-protect po at pag-preserve ng ating kalikasan. So maraming salamat po sa lahat ng mga barangay captains, mga liga presidents, ating pong mga municipal mayors, and mga department heads ho ng provincial government of Marinduque na ating iisipin na wala naman hong problema na walang solusyon. Na kahit mahirap ho ay kayang gawin. At kahit po tayo ay hindi kaagad nagiging matagumpay sa mga unang hakbang, ay hindi ho tayo dapat tumigil sapagkat ito ay katungkulan natin hindi lamang sa ilalim ng saligang batas, kundi ito ay isang katungkulan na binigay sa ating balikat ng Panginoon Diyos. Yun lang po, ating protektahan po ang ating environment. At tayo po ay ito po isang susi para po tayo ay maging maunlad sa ating lalawigan ng Marinduque. Yun lang po. Maraming salamat po. Thank you. Thank you very much, Governor, for that very encouraging environmental message. Muli, ladies and gentlemen, Governor Presby Velasco Jr. Supposedly ngayong maga po ay makapiling natin ang Acting Secretary ng Department of the Environment and Natural Resources sa katuwang ni Ginoong Secretary Jim O. Sampulan. Pero dahil po sa mga equally important appointments ay hindi ho siya nakadalo sa atin, pero nagpadala po siya ng Senior Officer buhat sa DNR Moropa to give us the keynote message for this morning. Ang ating pong tagapagsalita okay. Before our keynote address po, let us hear some insights from the very active Mayor of the Municipality of Pogue, the Honorable Augusto Leo Nivelo. Okay, salamat Sir Tino. Sa atin pong minamahal ng Gobernador, Gob, ang hinihingi po namin sa atin ngayon ay pagkakaisa, buhatin natin itaas si Governor Presby Velasco. Sa atin pong Provincial Administrator, PA Mike, ang Director po ng Mimaropa, Sir Mercado ba? Dulaw. Then si Ma'am Amy ng DNR. At sa inyo po lahat na nandito ngayon, mga barangay officials, other stakeholders. Pangalawa, yung MSC natin, salamat po sa venue ninyo. Napakaganda. Unang-una, magbigay lang po akong konting mensahe kasi ang mga liga ng barangay nandito po ngayon, mga taga-Mugpog, nandito baga. Ayan. Yan, tama-tama po ito. Itong advokasya natin sa pag-control o kung hindi man natin masiro, ma-minimize man lang. So, sa ngayon po, kung hindi ako nagkakamali, a few months ago, may ginawa po kami pagtitraining sa Mugpog kung paano po natin totally mai-eliminate ang basura instead na inakuha ng local government unit sa kanya-kanyang barangay. So, sa maliit na pamaraan, gagawin natin dyan, iipunin yung mga nadudurog o yung nagigiling na basura. Barangay, salamat kayo at tayo yung binigyan ng mandanas na pondo. Salamat kay Gob. Palakpakan natin si Gob. At kung nasa Supreme Court pa si Gob, siya po ang isa sa nag-initiate niyan para mapapunta sa atin yan at mapakinabangan. Ngayon, sa maliit na halaga, makakabili kayo ng sarili-sarili ninyong makina. So, ipunin lang yung basura na pwedeng gilingin, pwede na natin gilingin sa barangay, gawin nating abono pataba sa mga halaman.
So ang role na lang po ng local government unit, kukunin na lang yung mga plastic na gagawin naman natin, gigilingin at gagawin silang bricks. Ngayon, may gagawin po tayo dyan showcase sa Mukpog. Time will come at i-display po natin doon sa parke. Pag ginawa yung parke ng Mukpog, makikita niyo doon yung bricks na gawa sa mga recyclable materials. So I want to so sure na sana po ay magmaterials ito sa pamamagitan po, yung sinabi ni Bob Gani sa atin kanina, responsibilidad po natin ito. Huwag po nating ilagay sa kamay ng gobyerno, ilagay po natin sa ating mga kamay. Kanya-kanya po tayo ng strategy, mag-strategize po tayo para sa ganun, ma-meet po natin at ma-hit natin yung target as Zero Waste Marinduque. Yun lang po, maraming salamat sa inyo lahat. Sana po magkaisa tayo upang sa ganon, ang basura po na numero 1 problema, nakakambal na po ng mundo, ay utay-utay na po maalis para ang climate change ay mabalik po natin sa dating panahon. Magandang umaga po. Maraming salamat sa ating lahat. Thank you very much, Mayor Libelo. And moving on with the program this morning, sinasabi ko nga po kanina, in behalf of Acting Secretary Jim Osampulana, ay nagpadala po siya ng kanyang senior officer para magbigay ng keynote address ngayong umaga. Ang ating pong bisita is presently the Assistant Regional Executive Director for Technical Service of DENR Mimaropa. He graduated PhD in Forest Resources Management and completing his PhD in Environmental Engineering at UP Diliman. His master's degree is Meteorology and BS Biosystems Engineering was obtained both from UP Los Baños. He is a recipient of the National Civil Service Commission Award and the Professional Regulations Commission awardee as Outstanding Professional in the year 2007. He rose from the ranks at the DNR and served as Executive Director of River Basin Control Office, Regional Technical Director of DNR Region 10, Chief Science Research Specialist, and Director of Governance and Empowerment of DNR. Ladies and gentlemen, without much ado, let us all welcome Dr. Vicente Tudao, the Assistant Regional Executive Director for Technical Services of DNR Mimaropa, in his keynote address. Thank you, Mr. MC, Mr. Lino Labay, and currently the OIC of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management. Kagalang-galang na ating minamahal na gobernador po ng Marinduque, ang ating pong gobernador Presby. We fondly call him Presby para naman hindi po formal masyadong Presbyteron po. Governor Presby Velasco Jr. Good morning, sir. Good morning, Go. At hinihintay din po natin ang pagdating po ng ating minamahal na Speaker of the House of Representatives. Gusto ko rin po ipang-abot ang ating greetings kay Congressman Lord Alan Velasco. Kaibigan po natin si Congressman. Marami na rin po tayong pagkakataon na nakasama po natin si Congressman dito rin po sa Marinduque sa napakaraming pong pagpupulong. Of course, gusto ko rin pong magbigay-pugay sa ating mga kasamahan, ang ating pong Provincial Board. Nandito rin po pala ang ating Provincial Administrator, si Vincent Michael Velasco. Good morning, Administrator. Ang ating pong Pedro, ang masipag po namin Provincial Environment and Natural Resources Officer, si Pedro Aimee Diaz.
Of course, alam ko po, nandito po sa aking harapan, ang maraming committees, particularly po yung ating, but for that, yung mga municipal mayors po natin, ang ating pong members of the Provincial Solid Waste Management Board. Nandito po ba sila? Together with the members of the Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, heads of the various government agencies, ang ating po mga punong barangays, ang sangguniang bayan members of the Committee on Environment. Nandito rin yata si PJ Endro kanina, na-meet ko si PJ Endro kanina nandito pa ba siya? Napakahalaga po yung mga papel na gagawin po natin. And of course, ang ating po other government counterparts, ang ating po mga participants, marami pong salamat sa pagdalo po dito sa napakahalagang celebration and observance of the month of the planet Earth. Okay, before that, siguro bigyan natin ng palakpakan ng organizer sa pamumuno po ng ating gobernador dito po sa napakahalagang pagpupulong na ito. Bigyan po natin ng isang masigasig na palakpakan po. Alam po ninyo, ang ating pong kalihim, Secretary Jim O. Sampulna, I was able to talk to him last Friday, at isa po sa mensahe na gusto niya paabot po ng ating bagong kalihim ay ipaabot din po sa mga local government units ang ating pong pakikisa at tulong kung paano po natin matagumpay na lalabanan ang pagkasira po ng ating at kasiraan ng ating environment and natural resources. Alam po ninyo, itong Marinduque ay napakahalaga at napaka-importante po dahil nasa sentro po kayo ng buong Pilipinas. Sinasabi nga natin, Marinduque is at the heart of the entire country. Nandito po sa inyo ang sentro. Kaya nga po kung meron tayong gagawin na napakahalagang aksyon laban sa pagkasira ng ating kalikasan at likasyaman, siguro may pagmamalaki natin nandito sa Magpog ang napakamatagumpay na pagpapatupad ng isang aksyon tungo sa papanumbalik, sabihin natin, paglaban sa pagdating ng isang malaking climate change po sa ating kamunduhan. At kung meron pa tayo papakita, ito pong Marinduque, ang ating gagawin siguro showcase o show window where action against climate change is very successful. Sabi po ng ating kalihim, ipaabot po ang pinaabot po niya ang congratulations po sa ating pong probinsya ng Marinduque sa pangunguna po ng ating gobernador dahil nagkaroon po kayo ng isang napakahalaga hakbang para po maayos po natin ating solid waste. Alam po ba natin ang solid waste ay isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng climate change? Balikan lang po yan Ang climate change ay resulta ng maling pag-ayos o maling paggamit ng ating kalikasan o likasyaman. Dahil nagkakaroon din po tayo ng sobrang overuse of our natural resources, wrong usage of lalaking garbages or waste. Isa sa mensahe po ng ating selebrasyon on the celebration of the planet Earth ay kung paano natin maayos po ang ating garbage. Sinasabi kanina ni Gobernador, ni Governor Presby, na dapat gagamitin natin yung 5R, di ba? Dati kasi yan 3R lang nung naunang lumabas po yung Solid Waste Management Program, o Act, yung Republic Act 9003, 3R yan yung lumabas. Reduce, reuse, and recycle. Pero nung
na-realize po natin, at I think yung 5 bar dito rin ng ano po sir, ano? Ano ba yung dinagdag na 2 R? Refuse and rot. Hindi po ba? Tandaan nyo yun. So 5 na po yung 5 R natin. Ibig sabihin nito, refuse, yung paggamit po ng mga plastic. Number 2 is reduce. Number 3 is reuse. Number 4 is recycle. And number 5, yung tinatawag natin, composting or rot. Yung mga nabubulok po ay dapat nating gamitin sa maayos na, sabihin natin itong ating agricultural farming, kailangan natin mga organic materials. Ito po ay magagawa natin mula sa garbage o mula sa basura na na-generate po natin sa ating mga bahayan. Gusto ko lang po magbigay ng isang siguro statistics. Ano po? Alam po ba natin ang Metro Manila na mayroong population na 12 milyon? Ilan po ba ang nag-generate nilang garbage sa isang taon? Yung 12 milyon na yon. Sila po ay nag-generate o lumilikha ng basura na 3.5 million metric tons per year. Anong ibig sabihin po dito? At ang isang individual ay lumilikha ng about 1 kilogram of garbage per day. Tayo pala, pag nasa bahay tayo, meron tayong ginagamit, may ginagawa po tayo, at tayo po ay nag-generate ng basura, katulad ng tissue paper, mga papel, at kung buuin mo sa isang araw na isang individual pala, ay gumagamit ng mga 1 kilogram o nag-generate ng 1 kilogram na solid waste per day. Yan po ay sa Metro Manila. Puntahan po natin ang Marinduque. Ano ba pagkakalamin sa Marinduque? Ang Marinduque po ay may kabuuang population 239,207. Compare sa Metro Manila, 12 million. Nag-generate sila ng 3.5 million metric tons. Tayo dito sa Marinduque, may kabuuang 239,207 population ay nag-generate ng 34,814 tons per year. At ang isang individual, Marinduqueños, ay nag-generate po ng around ilan? 0.4 kilogram of waste per day. Bakit ganon? Bakit mas pababa ang Marinduque? 0.4 lang, ang Metro Manila 1 kilogram. Dahil, ano sa tingin nyo? Dahil mas maraming activity po sa Metro Manila. Yung tinatawag na highly urbanized city po ang Metro Manila. But dito sa atin, darating ang time, magiging progresibo na rin po ang particularly Buwak. At we are expecting na mag-generate din po kayo ng ganon karaming basura sa isang araw at sa isang taon. Ngayon, ano po ang kahalagahan na Executive Order 7 Series of 2021 na naipasa po at ipapatupad po natin dito sa Marinduque sa pangunguna po ng ating gobernador. At ang tingin po natin, napakahalaga po ito, kailangan po natin magkaisa at magbigay suporta po sa ating pong gagawin proper waste management dito po sa probinsya ng Marinduque, particular po ang capital natin sa Buwak. Dahil dito mas mauna ang progress dito po sa Buwak. At kailangan ngayon pa lang, umpisahan na natin ito. Umpisahan na po natin ang pakikiisa. Sa una po, hindi po ganong kadali sa tutulan. But we have to change our practice. We have to change our attitude na ang basura na nanggaling po sa ating mga bahay-bahay ay babalik at babalik po sa atin yan. Dahil ang mga basura, kung hindi po properly managed, will be going down to the water courses, causing clogging of waterways, clogging of drainage system, and eventually flooding.
Hindi po ba nung huling bagyo, hindi ko alam ano ba yung huling bagyo na dumaan sa Marinduque, especially Guac, ay nagkaroon po tayo ng extensive flooding, hindi po ba? Nangyayari po ba ito before? Dati-rati po ba, mga 10 years ago, nagkakaroon po ba tayo ng flooding, particularly dito sa Guac, at mga karating na lugar dito po sa Marinduque? Hindi po nangyayari yan before. Anong dahilan? Una-una po, yung sinasabi natin, yung mga basura po natin, ay dapat po nating ayusin at i-manage na maayos dahil ang basura itself will cause climate change at babalik yung climate change, generating high-frequency typhoon. Ganun po yung ano yan eh. It's a cycle, ano po? Kung mali yung ating paggamit sa ating kalikasan at mali yung management po natin ng solid waste, ay magkakaroon po tayo ng pagtaas, mas matinding problema sa climate change. Pag sinabi natin climate change, maraming typhoon. Ngayon, pansin nyo, summer season, ba't umuulan? Di ba? Because of La Nina and El Nino, at marami pa pong mga abnormalities na kaakibat po ng pagbabago ng panahon. So, sa ating po henerasyon ngayon, napapansin na natin, darating ang mga susunod na henerasyon, mas matindi po ang problema po natin kung hindi natin ito mariresolve. Ngayon pa lang, gawin na natin po ngayon. Ito po nga Executive Order number 7 po ng ating butihing gobernador ay umpisa pa lang. Marami pa po dapat tayong gawin at napakarami pa mga institutional arrangement na gagawin po natin. Additional, siguro yung pagbabalangkas ng batas, local ordinances, at tayo po ay dapat magkaisa at huwag po natin bibigyan ito ng pagkakataon na sirain po ng climate change ang ating kapaligiran at likasyaman. The DENR as a primary government agency, ang DENR po nabigyan ng batas under the Constitution to properly develop, manage, and sustainably oversee our environment and natural resources. Ito po ay naayon sa Constitution at naayon po sa Executive Order number 192 na nag-create po sa DENR. At napakahalaga po ng local government units dahil sa local government code, ito po ang ahensya o ito po ang institusyon na nangangalaga po sa ating likasyaman po dito sa ating bayan ng probinsya ng Marinduque. At lalong-lalo na po dito sa Guac, alam po natin at tayo naman alam po natin na hindi lang po pollution, hindi lang po flooding, hindi lang po yung mga problema natin sa ating mga basura ang problema natin. Marami pa pong problema tayong haharapin. Kung kaya, this is a very complex problem and we need a very supportive constituents. Hinihingi po namin ang tulong niyo po, mga kasamahan po natin dito sa bayan ng Guac. Ipalaganan po natin ang napakahalagang mensahe po ng Executive Order number 7. Basahin po natin mabuti yan. Ipaskil at ipost po natin sa mga bulletin board at sabihin po natin sa ating mga kapitbahay, sa ating mga neighbors and other sectors of the society that if we can act collectively and act timely on addressing the issue of climate change, resolving the issue of improper waste management, at gamitin po natin mabuti kung ano po ibinigay sa atin ng Panginoon ng limited, sasabi ko siguro limitado at kakunti lang to, hindi po, we do not have abundant resources, but we have to use wisely available resources in the province of Marinduque. Yun po ang napakahalagang mensahe po na dapat natin malaman in observance of the Earth Day, the observance of the planet Earth, at ito pong summit na ginawa po natin ngayon will take a long, long way to help us in our endeavor. Bago po siguro po tayo magtapos,
we need to keep our planet Earth alive. At sinasabi natin alive, dapat intact pa yung ating ecosystem. Ganun po ibig sabihin nun. Kapag ka nagkaroon ng problema sa integrated o sinasabi natin stabilize ecosystem natin, sirain man yung isang part of the web of life, ay masisira na yung sinasabi nating cycle that produces productivity sa ating agricultural farming. It affects the climate change, affects water security, baka mabusan na tayo ng tubig kung gano'n ang mangyayari, ano po. And eventually, resulting to irreversible damage, affecting the survival of the present generation as well as the future generations to come. Okay, siguro bago po tayo magtapos at marami pa po tayong part of the program na gagawin, it is very up and appropriate po na may share ko po yung kasabihan ng isang philosopher po. Siguro let me learn po yung very popular wisdom. Let me share with you the popular wisdom. Ito po very popular Chinese philosopher, si Lao Tzu. Napakalaga po yun. Ang sinasabi niya, a journey to 1,000 miles starts with a single step. Ibig po sabi nito, every small contribution you have, hindi ko maliit po yan. Basta sumusuporta po sa layunin po natin, kapag pinagsama-sama po natin, will be a strong reckoning and powerful action in addressing the problem of Marinduque on your environment and natural resources, and let us show that the province of Marinduque is on top of this situation. Yun lang po, at again, gusto ko ibabot ang mensahe po ng ating butihing kalihim, Jimo Sampulna. Magkaisa tayo at labanan natin ang threat po ng climate change sa ating bansa. Thank you and good day po sa atin. Thank you very much, ARD. Ladies and gentlemen, big hand for ARD Vic Tudao Jr. At this juncture, we'd like to recognize the presence of our majority leader of the Sangguniang Panlalawigan, the Honorable and Chairman of the Committee on Environment, the Honorable Adrian Lin Angeles. Palakpakan po natin.